Tatlong games pa lang magkakasunod na natalo ang Lakers. Ang dami ng mga report about sa problema ng mga to. Talagang bantay sarado ang Lakers ng mga NBA reporters. Sa tatlong games kasi na to na natalo sila na magkakasunod pa, blowout loss lahat ng nangyari sa mga yan mula sa LA Clippers, Suns at Houston Rockets. Sa practice game naman ng Lakers, sa press interview, sinabi mismo ni Redick yung tatlong problema nila: defensive clarity, rule clarity, offensive organization. At yung malinaw nga na sinabi niyan mismo na since bumalik nga raw talaga si LeBron sa lineup nila, nag-iba ang chemistry ng opensa at nagiging hindi na sila consistent sa magkakasunod na game nila at naging uncomfortable nga raw yung mga to sa isa't isa. Yan mismo yung sinabi dyan. Masyadong maraming freeform o walang pattern na plays ang nangyayari sa kanila, kaya hindi gumagana ang offense nila. Yan ang nakikita sa tatlong games na pagkatalo ng mga to. Yung patama sa unang interview ni Redick tungkol sa mga players na hindi nga raw malinaw ang role, pinangalanan niya na. Si LeBron yung una niyang binanggit dyan. Sinabi niya mismo sa interview na kailangan nga raw ni LeBron alamin yung role niya, lalo na ngayon sa pagbabago ng team dynamics ng LA Lakers at yung rotation ng mga to. Si Austin Reeves naman ngayon na-diagnose na sa grade 2 left calf strain. Medyo risky din yung injury na nakuha niyan ngayon, kaya inaasahan na hindi yan makakalaro nang hindi bababa sa 4 na linggo. Tapos may evaluation pa yan ng end of January. Iniwanan ni Reeves ngayon yung average niya sa Lakers mula sa 26.6.3 assists, 5.2 rebounds per game. Kaya mawawala ang isang araw talaga sa pinakamalakas na scoring option ng Lakers na sumusunod dito kay Luka. Bukod sa pagiging scorer kasi, nagbibigay rin si Reeves ng playmaking at spacing na critical sa sistema ng opensa. Kaya talagang sobrang malaking araw halaga ang rotation at role nitong si Austin Reeves. Sa ilang games pa lang ngayon na wala si Reeves, napansin agad ng mga scout at analyst na hindi ganun nagiging efficient o na-optimize ang laro ni Luka, lalo na sa kombinasyon ng offensive output. Kahit merong LeBron, nakikitang hindi sapat yung kombinasyon ng mga yan sa opensa. Dahil nga ang Lakers nawala ng isang third complementary scorer at ball handler na madalas nagbibigay nga raw talaga ng option kapag nape-pressure sa game itong si Luka o LeBron. Yan ang nakikita dyan mismo mga parekoy. Nawala ang third complementary scorer, kaya yan ang nakikitang malaking problema ngayon sa Lakers. Kaya nakikita na kailangan magdesisyon ang Lakers ngayon bago pa malagay lalo yung mga to sa alanganin ngayong season. Kaya nakikita kung gaano kalaking kawalan para sa Lakers na mawala sa rotation itong si Reeves, lalo na pagdating sa opensa nila. Tapos ngayon, naligtas naman yan para sa trade rumors ngayon. Pabor na pabor kay Reeves ngayon ha. Kahit papano nga raw kasi nawala halos ang posibilidad na mailagay si Reeves sa trade market. Hindi dahil maraming teams ang talagang gustong kunin siya, pero dahil ang injury at timing ng re-evaluation niya pumabor sa pagbubukas ng trade deadline ngayon sa February pa. Dahil paniguradong wala nga raw talagang gaanong team ngayon ang susugal sa Lakers na kuhain si Reeves sa trade, lalo na nasa ilalim pa yan ng injury. Kaya parang pumabor talaga kay Reeves ang injury na nakuha nito ngayon, dahil nga i-re-evaluate pa siya after 4 weeks base sa injury timeline niya at halos papasok sa huling parte ng Enero yan, malapit sa February 5 trade deadline. Kaya saktong-sakto yung injury na nakuha ni Reeves. Malaking kawalan si Reeves sa rotation ng Lakers, lalo na yung mahalagang role nito. Pero nga nakikita naman na pabor kay Reeves yan. Pero ngayon, kitang-kita ng araw kung gaano kalaki yung binabagsak ng Lakers sa opensa kung walang Austin Reeves na third option nila kasama si Luka at LeBron. Kaya sa tatlong games pa lang na yan, lumitaw nga raw agad ang epekto ng pagbaba ng team offense dahil sa kawalan nitong si Austin Reeves. Pero parang yung injury naman na yan mismo pumabor kay Reeves ngayon. Nagpahinga siya ng 4 weeks, makakapagkondisyon at makakaligtas yan sa mga trade discussion sa darating na trade deadline. Pero depende pa rin nga raw yan mga pare ko kung magkaroon talaga ang team ng malaking interest na hintayin talaga matapos ang re-evaluation nitong si Reeves sa Lakers.